DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Martes na tayo ngayon, ikapito ng Mayo 2024. Sa ulo ng ating mga balita, naglalagablab na 50 degrees. Heat index naranasan sa Clark Airport, Pampanga. 32 mga lugar pa nakaramdam din ng danger level ng damang init ng panahon. Pero sabi ng Pag-asa, ito daw pong mainit and dangerous na heat index patapos na. Mas mababa sa 30 pesos kada kilo na bigas mabibili na sa Hulyo sa ilang piling Kadiwa store sa bansa. Old school calendar posibleng maibalik na sa susunod na taon. Pangulong BBM tinawanan lamang ang isyu na nasa drug list siya ng PIDEA. Pilipinas hindi gagamit ng water cannon laban sa China. 85 million pesos na halaga ng ecstasy na idiniklarang dog food galing sa Netherlands. Nasabat ng Bureau of Customs sa Pasay City. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! 10,000, 10,000 na naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Sa detalye ng ating mga balita, naitala ang pinakamataas na heat index sa Clark Airport sa Pampanga, 50 degrees Celsius kahapon, isa sa pinakamataas na damang init sa bansa ngayong taon. Bukod sa Clark, nakapagtala rin ang Pag-asa ng naglalagablab na heat index na 32 o sa 32 mga lugar, kabilang ang Metro Manila. Matatandaan na unang naitala ang heat index na 53 degrees Celsius sa Iba Zambales noong Abril 28, habang 51 degrees naman ang naitalang heat index sa Dagupan City noong April 29. Ayon sa Pag-asa, 6 na lugar ang nakapagtala ng 45 degrees Celsius. Kabilang dito ang Apari, Cagayan, Iba Zambales, San Jose Occidental Mindoro, Cuya, Palawan, Rojas City sa Capiz at Iloilo City. May ngaga sa mga katuranta na sa Negrosa, Halong Kamudra. Samantala, 6 na lugar naman ang nakaranas ng 44 degrees Celsius, kasama dito ang Lawag City sa Ilocos Norte. Naimbag na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte, ganun din sa Bacnotan, La Union, Tuguegarao City sa Cagayan, Valero Aurora, Puerto Princesa City, ganun din sa Aburlan, Palawan. 17 mga lugar naman ang nakaranas ng 42 hanggang 43 antas ng sentigradong heat index. Kasama dito ang Pasay, Sanaia, 43 degrees Celsius. Ang Science Garden sa Quezon City, 42. Sinay, Ilocos Norte. MMSU Campus sa Batac, Ilocos Norte. Gayon din ang ISU Campus sa Itianga, Isabela, 43 degrees Celsius. 42 naman ang naitala sa CLSU Muñoz, Nueva Ecija. Samantala, medyo mataas din sa Kasiguran, Aurora, 43 degrees Celsius. Gayon din sa QB Point sa Subic Bay, Olongapo City. 42 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Alabat, Quezon. 43 sa Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar. Gayon din sa Catalogan, Samar, Tacloban City sa Leyte. Dipolog sa Zamboanga del Norte. Sa Davao City, 42 degrees Celsius din, gayon din sa Cotabato City at sa Butuan City sa Agusan del Norte. Ingat sa matinding init. Pero tulad po ng binabanggit din ng Pag-asa, maaaring ito pong matinding init ng panahon ay patapos na. Ayon sa Pag-asa, posibleng naranasan na ang pinakamainit na panahon sa bansa ngayong taon. Paliwanag ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Head na si Ana Lisa Solis, maaaring ang pinakamataas na temperatura ay naitala na sa Tarlac noong April 27 nang ma-monitor ng ahensya ang 40.3 degrees Celsius. Gayunman, nilinaw nito na posible pa rin maranasan ang 45 hanggang 40 degrees Celsius na heat index sa ilang bahagi ng bansa, lalo't 60% ang posibilidad na sa Hulyo pa iiral ang La Nina. Oy, kaya mga misis, kung amoy araw si Bonso pagkagaling ng eskwela, abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit lagi ng Shield Bath Soap. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter na pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya at 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit.
Maaaring makabenta na ang Marcos administration ng mas mababa sa 30 pesos kada kilo ng bigas sa ilang bahagi ng bansa simula sa Hulyo. Ito naman ang magandang balita ni House Speaker Martin Romualdez at Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na nagtutulungan para sa nasabing layunin. Ayon kay Speaker Romualdez, kumpiyansa sila ng DA na makapagbebenta ng mababa sa 30 pesos kada kilo na well-milled rice sa unang bahagi ng Hulyo ang ilang tindahan ng kadiwa. Ngunit gagawin ito sa loob lamang ng 5 araw kada linggo dahil depende pa rin ito sa supply na makukuha ng NFA. Paliwanag pa ni Romualdez, hindi pa ito magagawa sa buong bansa ngunit maaaring simulan sa mga piling lugar na tinukoy na ng Department of Agriculture. Ginawa ng leader ng Kamara ang pahayag matapos sabihin ng Pangulong BBM na gusto niyang pabilisin ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law at pakikipagpulong sa mga opisyal ng DA, National Irrigation Administration at mga ahensyang nasa ilalim ng DA matapos ang pagdinig ng Kongreso sa mga panukalang batas na naglalayong amyendahan ng Republic Act 11203 o Rice Tarification Law. Nananawagan naman si Senator Amy Marcos na suportahan ang kanyang mga amyenda sa Republic Act 8178 o ang Agriculture Tarification Act. Ayon kay Senator Amy, sa ilalim ng inihain nitong Senate Bill No. 642 na kadiin ang pagtutulong-tulong ng gobyerno lalong-lalo na sa sektor ng o sa aspeto ng pinansyal para sa mga magsasakang nawala ng hanap buhay dahil sa wholesale importation. Kapag ganyan nagdudulot ang labis na supply ng imported o lokal na bigas ng pagbagsak ng presyo, bibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na itigil ang importation hanggang sa maging matatag ang supply at presyuhan. Idiniin pa ni Senator Amy Marcos, hindi dapat kalimutan ang kapakanan ng mga magsasaka kapag humihirit ang mga mamimili ng mababang presyo. Una nang tinutulan ng mababatas ang sinusulong ng Kamara na amyenda sa Rice Tarification Law para ibalik ang kapangyarihan ng NFA na magbenta ng murang bigas sa merkado. Sinabi ni Senator Amy na safeguard sa batas ang kailangan para maibaba ang presyo ng bigas, alisin ang mga middlemen at buhayin ang mga napapabayaang NFA-FTI kadiwa system. Sa pamamagitan na niya nito ay hindi na kinakailangan ng gobyerno na maglaro ng taguan, lalong-lalo na mga price monitoring ng gobyerno at mga nagtitinda sa palengke. Ipinunto pa ni Senator Amy na labis na binalahura ang RTL ng malawakang importasyon ng bigas na sanhin ang pagbaba ng farm gate price ng palay habang tumataas naman ang gastos sa pamimili o pagtatanim. Uminit naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ibalik nga ang kapangyarihan ng NFA na makapag-angkat naman ng bigas. Pero sabi ng kalihim, dapat gawin ang importation na may basbas pa rin ang Secretary of Agriculture. Makatutulungan niya ang pagbabalik ng mandatong ito ng NFA para masiguro ang food security at mapatatag ang presyo ng bigas sa bansa. Matatandang sa ilalim ng Rice Tarification Law, bawal na magbenta ng bigas ng NFA sa mga public market at nilimitahan lamang ang trabaho nito sa pagtiyak ng buffer stocks para sa panahon ng kalamidad. Sa iba pang mga balita, tiniyak naman ng Department of Education na babalik na sa susunod na taon ang lumang school calendar. Kasunod ito ng utos ng Pangulong Bongbong Marcos na ibalik na ang June to March school year upang maiwasan ang serye ng suspension ng face-to-face classes bunsod na matinding init ng panahon. Ayon naman sa Department of Education Assistant Secretary na si Francisco Bringas, committed ang ahensya na sundin ang naging desisyon ng Pangulo sa naturang usapin. Ganman, hindi binanggit ni Bringas ang mga plano ng DepEd para sa aggressive transition dahil kailangan pa niyang aprubahan ng Pangulong BBM ang mga opsyon na kanilang inilatag para dito. Samantala, una nang sinabi ng DepEd na posibleng kulangin sa 180 hanggang 220 days ang pasok ng estudyante para lamang mabilis na maipatupad ang pagbabalik ng lumang school calendar. Maaari ding paikliin ang bakasyon ng mga guro at mga estudyante para makahabol sila sa pagbubukas ng school year 2025 pagsapi naman ng June o Hunyo. Inawanan lamang ng Pangulong Bongbong Marcos ang isyu na nag-uugnay sa kanya sa paggamit ng illegal drugs kasama si Maricel Soriano. Ito ang naging reaksyon ng Pangulo nang tanungin ng media sa sidelines ng GOCC Day sa Pasay City. Pagkatapos na matawa sa issue, tuluyan ng umalis ang Pangulong BBM sa venue ngunit hindi na sinagot pa ang mga akusasyon.
Samantala, nilinaw naman Executive Secretary Lucas Bersamin, walang katotohanan ang mga naturang impormasyon laban sa Pangulong BBM. Total din ang Pangulong Bongbong Marcos na mambomba rin ng tubig ang mga barko ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Sinabi ng Pangulo, hindi maglalagay ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas dahil hindi tutularan ng Pilipinas ang pambubuli na ginagawa ng China. Git pa ng punong ehekutibo, ayaw niyang lumalapa ang tensyon sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagganti ng bansa sa ginagawa ngayon ng China. Makailang beses nang binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas dahilan upang mapinsala ang mga sasakyan, masaktan pa ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy sa gitna ng misyon sa West Philippine Sea. 12 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Naispata ng 4 na Chinese Navy vessels sa Tawi-Tawi noong Mayo 2. Kinumpirma ni AFP West Mincom Commander Major Andrew Linaw na bumaybay sa Sibuto Passage ang Chinese warship na may bow number 105, 174, 552 at 887. Ayon naman kay Commodore Roy Vincent Trinidad, Navy spokesman for West Philippine Sea, nakalabas na sa Sibuto ang mga barko ng China ng kanilang niradyohan. Sumagot naman umano mga ito at iginiit na innocent passage lamang ang bagay at hindi na dapat almahan pa ng hukbong dagat. Gayunman sa panayam ng DCRHU sa binado si Trinidad na hindi pangkaraniwang ang pagdaan ng ito ng Chinese warship gaya ng inisyal na reaksyon ng mga nasa o mga lokal na residente sa lugar. Wala namang nakikitang dahilan ng National Security Council para imbestigahan si Western Mindanao Command Chief Admiral Alberto Carlos. Kaugnay ito ng umano'y Gentleman's Agreement at New Model Pact ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, hindi na kailangang i-hotseat si Carlos dahil non-existent ang sinasabing common understanding. Sinabi ni Malaya na katawa-tawa naman si Carlos dahil idinadawit siya sa mga gawa-gawa at mga peking storya ng Chinese Embassy. O kawawa. Kawawa daw po itong si Commodore Carlos. Punto pa ni Malaya, kung pumasok man si Admiral Carlos sa kasunduan sa China, bakit pa ito tinamaan ng water cannon sa isang resupply mission at nasugatan? Isinusulong naman sa Kamara ang konstruksyon ng lighthouse sa Ayungin Shoal sa gitna ng tumitinding agresyon ng China. Nakasa dito sa inihaing House Bill 19226 ni na Congresswoman Lani Mercado at ng anak nitong si John Revilla ng Cavite at Brian Revilla ng Agimat Party List. Sa ilalim ng panukala, magiging simbolo ang parola ng paggigit ng Pilipinas sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. At tutulong din ito sa mga barko at mga bangkang dadaan sa bahura upang maiwasan ang maritime accident. Aatasan ng naturang panukala ang Department of Public Works and Highways para sa plano, disenyo at konstruksyon ng lighthouse habang responsibilidad naman ng Philippine Coast Guard ang maintenance nito. Nasa mat ng mga opisyal ng Bureau of Customs ang nasa 85 million pesos na laga ng ecstasy sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Unang idineklara bilang dog food ang naturang mga droga, isinilid sa 8 malalaking package na nagmula pa sa The Netherlands. Ayon sa Bureau of Customs, residente ng Cabanatuan City ang lalaking consignee na may kasama pang umanong mga barangay official nang i-claim ang parcel. Agad namang naaresto ang nasa 4 na suspect. Naharap sila ngayon sa kasong paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 in relation to Customs Modernization and Tariff Act. Habang pababa naman ang supply ng tubig, posibleng pataas naman ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo. Ayon kay John Saldariaga ng Meralco, hindi naman ito aabot na hanggang 1 piso. Paliwanag ni Saldariaga, bagamat peak demand at nagkakaroon pa rin ng yellow alert, tiniyak naman ito na hindi magiging problema ang supply ng kuryente. Inaasahan din daw, pagsapit ng panahon ng tagulan o ng Hunyo hanggang bare months ay pababa na ang singil sa kuryente. Adequate naman yung supply natin so far. Ang kailangan na lang natin bantayan siguro ngayong buwan ng Mayo yung presyo kasi may posibilidad siguro na bunsod nung tumaas na peak demand sa Luzon itong nagdaang Abril tapos kasabay pa nung
pagtaas ng pangangailangan sa kuryente, nasabayan pa nung manipis na supply nitong nagdaang Abril, baka tumaas yung presyuhan natin. So, yun ang inaantabayanan namin. Epektibo na ang rollback ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw sa anunsyo ng Clean Fuel. Simula alas 12 ng uno ng hating gabi kanina, tinapyasan na nila ng 90 centavos per liter ang diesel, 75 centavos naman ang sa gasolina. Susundan ito na kaparehong rollback ng mga kumpanya ng langis sa bansa maming alas 6 ng umaga. Samantala, magkakaroon din ng pagbaba ng halaga ng kerosene na nasa 1.5 kada litro. Ang mga pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Maganda umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo. Nasa Bacoor City Public Market ngayon si Noche Kaka sa RH27. Noche, good morning. Ngayong buntag, Kuyang Angel, naku po, sa mga nanay, sa mga mamamalengke ngayong umaga dito sa Bacoor City Public Market. Nakakalula, Kuyang Angel, ang presyo ng gulay dahil halos lahat tumaas ang presyo ngayon dito. At unahin ko yung sibuyas, 90 ang kilo. 90 ngayon ang kilo, dati ay 80 pesos. Ang luya pa rin, Kuyang Angel, tumaas pa rin. 180 ngayon, dati ay 120 ang kilo. Yung bawang naman, tumaas din. Ngayon, 150, dati 130 ang kilo. Ang carrot, ngayon, 80 pesos, dati 90. Ang beans, Kuyang Angel, 80 pesos ang kilo. Ang isang daan ang itinaas naman, nasa 180 yung beans. Ang palaya, 120 ngayon, dati 80 pesos ang kilo. Kamatis, 40, dati 30 ang kilo. Sayote, 65, dati 40 lang ang kilo. Yung siling na verde, Kuyang Angel, ay 100 ngayon ang kilo. Dati 60 pesos. Siling labuyo, 220 na dati ay 120 lang ang kilo. Ang bell pepper, 270, dati 180, habang ang talong 90, dati ang 80 pesos ang kilo. Ate Malin, ano ang dahilan? Bakit halos lahat ng gulay tumaas? Ito din naman lang taas. Oo. Ang bilihin. Wala rin paliwanag sa inyo. Wala. Kasi mataas na rin dyan, busy. Mataas na rin ang angkat ninyo. Oo, mataas. Wala rin paliwanag yung pinagkukunan nila, angkatan nila, Kuyang Angel. Samantala, yung bangus ay nasa 190 pa rin ang kilo, yung tilapia 150, ang tulingan 220 ang kilo. Ang karne ng baboy naman tulad ng laman ay nasa 310, dati ay nasa 300 lang daw ang kilo. Manok 180, baka laman 470. Sa kabuuan, Kuyang Angel, matumal pa rin ang bentahan ng karne ng baboy. Mula dito sa Bacoor City Public Market, mula Kununan sa Pilipinas, DCR8, ako tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Dagan salamat, Noche. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus, may mabuti na lang ang Shield Bath Soap hindi ho nagtataas, parang ang ganyan din ang Pride, ano ha? Ay, mga mamis, pwede ho tayong mag-laundry day today. Kunot no ka ba kapag makapit, badikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang silk kung sa Pride? Isa at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding bancha based on test sa chocolate, mud, and sebon cotton. Gawa po ito ng ACS. Samantala, Mahiwagang tunog! Ismil! 10,000 na po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog sa online at mga text line participants natin. Kumustahin nga natin si Mabel. Mabel, ano ba? Meron na bang nanalo? Good morning, Mabel. Kuya Angel. Ang sabi mo sa akin itong mga nagdaang araw may malapit-lapit na. Yes, good news yan, Kuya Angel, dahil maraming magagaling na ating listeners and viewers at marami yung malapit-lapit na yung sagot sa ating mahiwagang tunog. Sabi mo kasi kailangan talaga specific dahil iba ang tunog pagka ang ginamit ay malaki, iba din ang tunog pagka maliit. Yes, iba sila ng tunog.
So size matters ha, parang itlog pala yan, ano? Pagka tag-init, umiliit. Yes, size matters. Actually, Kuya Angel, alam mo sa mga participants natin, di ba, 2 klase siya. May nakapagsagot na nung isang klase. Oh? Kaso, ang hinahanap natin, yung isang klase. Oh! Kaso, magagaling. Kaso, suspended pa rin daw ang klase, yung face-to-face classes, online. Joke! Kasi pagbatihin na so far ngayon, doon sa stand, doon tatamang sagot na hinahanap natin, ala pa. Wala pa. Pero doon sa 2 items na yun, Kuya Angel, parehas nang may nakasagot nung both items. Ang problema lang, kailangan pagsamahin at kailangan specific. Ayun. Kasi kinakailan. 10,000 na yung premyo natin. Kaya dapat specific ho daw talaga. Yan ha. Siya, sige. Nasa ano yan? Pagpapasya ho. Again, meron nang nakakuha ng isang klase nitong general item na to. At yung general item din na hinahanap natin, maraming nakakasagot, Kuya Angel. So, kailangan na lang natin is specific na sagot. At yung isang item naman na nakakuha na rin, kailangan lang natin pagsamahin. Ayun. Siya, sige. Tapos, so, ang mga online viewers natin, pwedeng sumali basta merong sharer's badge. Sharer badge. Sharer badge. Okay. Sharer badge pala ang tawag doon. Makaka-join sila dyan kapag nanood sila sa ating live sa DZRH News Facebook page. Hanapin nyo lang yung yung Magandang Umaga Pilipinas. Ayan. At i-share nyo lang yan sa inyong mga Facebook page kasi hahanapin natin yan na na-share nyo talaga kapag naghanap na tayo ng winner. Kapag nakakuha kayo ng tamang sagot pero wala kayong sharer's badge, ay sorry na lang at better luck next time. Oo nga naman kasi inyong basis. Sige, mahigpit ho yung mga panuntunan natin dito. Mama Bel, maraming salamat ha. Thank you. Thank you, Kuya Angel. Magandang umaga. Si Tunog Master Mabel Aribe na nagdedetermine kung sino po yung nakapagbigay ng tamang sagot. Alinsunod sa may tinatadhana ng mga ahensya ng ating pamahalaan. Ba talagang may ganun Magandang Umaga Pilipinas. Basta ang clue na ibibigay ko lagi sa inyo, ito very consistent. Kailangan, kimaliit yan, kimalaki na item na ginamit ho ninyo, kinakailangan gumamit muna ng shield bath soap. Ayan, ha? Dapat naglinis ka muna, nag-sanitize ka muna ng iyong kamay bago ka sa pamamagitan ng paggamit ng shield bath soap bago mo gamitin ang item na ating hinahanap pa. Magandang Umaga Pilipinas. Ang inyo pong sagot sa mga text line voters natin ay po pwede sa 0919-282-6485. Tandaan po ninyo ang format empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Samantala, 5.7 million pesos na laga ng illegal drugs na kumpiska sa loob ng isang linggong anti-drug operation sa Central Luzon. Tali na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa patuloy na pagpapaigting ng Philippine National Police sa pagtugi sa mga sangkot sa illegal na aktibidad sa droga sa ating bansa, partikular sa Central Luzon, nakakumpiska ng 5.7 milyong halaga ng droga ang PNP Drug Enforcement Unit sa loob lamang ito ng isang linggong drug operation mula Abril 29 hanggang May 5, 2024. Sa ulat mula sa tanggapan ni Regional Director Brigadier General Jose Hidalgo Jr. sa Camp Oliva City, Pampanga, sa 108 na drug operation ay kinasa 180 na individual na sangkot sa illegal na aktibidad ng droga ang naaresto. Nakumpiska ang 838.53 gramo na shabu, habang 220.44 gramo naman ng marijuana ang nakumpiska na nagkakalaga ang kabuuan nito sa 5,728,446 pesos. Sa matagumpay na pagkakaaresto sa mga sangkot sa kalakaran ng illegal na droga, pinuri ni Brigadier General Hidalgo Jr. ang kanyang mga tauhan sa masigasig nila na pagtugis na puksain ang mga sangkot sa droga para maprotektahan ang publiko sa mapanganib
na dulot nito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito, si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Muling lumagpas ang target ng kita ng Bureau of Customs nitong Abril. Umabot ito ng 80.82 billion pesos, mas mataas ng halos 4%. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, lumagpas ng higit 3.1 billion ang target collection nila nitong para sa target collection ng 77.63 billion pesos nitong Abril. Ang ika-4 na sunod na buwan na nalagpasan ng ahensya ang itinataktang target nitong kita. Mula Enero hanggang Abril, nakakolekta ng Bureau of Customs ang kabuuang 299.6 billion pesos, lagpas ng 11.14 billion pesos o 3.86% sa target nito na 288.5 billion pesos. Ang koleksyon sa unang 4 na buwan ngayon 2024 ay mas malaki rin ng 6.5% o nasa 18.2 billion pesos kumpara sa nakolekta sa katulad na panahon noong 2023. Ang BOC, isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pondo ng gobyerno, ang ikalawang pinakamalaking tax agency ng pamahalaan. Ang magandang koleksyon ng BOC ay iniuugnay naman sa mas mataas na rate o assessment nito sa mga kargamentong pumapasok. Sa ilalim ng pamumuno ni Rubio, nagpatupad ng mga pagbabago ang BOC tulad ng Digital Customs Procedure upang mas mabantayan ang mga nakokolektang buwis. Gumawa rin ito ng mga pagbabago upang maging mabilis ang proseso sa mga pumapasok na mga produkto sa bansa. At pinaiigting ang kampanya laban naman sa smuggling. O, ano kaya nangyayari naman sa BIR? Bakit hindi nakakakolekta ng mga isang BIR? Pinangunahan naman ni Senator Bongo ang inaugurasyon ng ika-164 na malasakit center sa Soc Sargent General Hospital sa South Cotabato. Bahagi ito na mas pinabuting akses sa pangangalagang pangkalusugan sa mga malalayong lugar. Ang nasaming okasyon ay bahagi ng pagsisikap ng Senator Go na pabilisin ang pagbigay ng tulong medikal sa mga mahihirap na Pilipino at palakasin ang healthcare accessibility sa rehiyon. Ang iba pang malasakit center sa rehiyon ay matatagpuan naman sa South Cotabato Provincial Hospital. Ito po ay nasa Coronadal City. May bundag sa mga tigpaminaw nato diyan sa Coronadal at Dr. George Ruyenka Hospital sa General Santos City. Samantala, Casino Junket Scam tumangay yung grupo ng Casino Junket tumangay ng 4.5 billion pesos mula sa 10,000 investor at nasampahan na ho ng kaso sa Baguio Prosecutor's Office. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Irish 41 na imbag na bigat. Romy. Nasampahan na ng kasong syndicated staff ang mga leader at operator ng Junket Scam Group na Team Z. Bata ito sa pinalabas na resolusyon ng Baguio Prosecutor's Office na ibinatay sa rekomendasyon ng National Bureau of Investigation Cordillera. Ayon sa report, nagsimulang imbestigahan ng NBI Cordillera ang Team Z scammers noong September 2022 kasunod ng natanggap nilang higit sa 300 reklamo mula sa mga investors. Naging paraan ng mga akusado ang pag-engganyo mano sa kanilang mga investors ang 5% ang income mula sa inilagak nilang puhunan at malalakin sa loob ng 1 taon. Subalit mula noon ay wala na silang natanggap na balik ng kanilang ipinuhunan at natuklasan na hindi na otorisado ang Team Z na magpatakbo ng casino junket. Ilan sa mga investors ang nakapaglagak ng hindi bababa sa 1 milyong pisong halaga ng investment. Batay sa investigasyon, natuklasan na abot sa 10,000 investors ang nadenggoy ng naturang grupo na tumangay ng higit 4.5 bilyong piso. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Aguina. At sa lahat naman mga na may lakad ngayon, ito walang scam dito dahil ito tried and tested. Parang DCRH, subok na sa matagal na panahon. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahi
masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family raming alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family raming alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mag-asawa arestado naman sa bypass operation sa Davao. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag. Mayong buntag usab Kuyang Angel, kalabuso sa kulungan ng mag-asawa matapos makuhaan ng inihinalang syabo ng salakayin ng mga pulis ang kanilang tahanan sa Purok 7, Barangay Apukon, Tagum City, Davao del Norte, dako alas 4:18 ng umaga, Mayo 5, 2024. Kinilala ang mga suspek na sina alias Noli, 47 anyos, at alias Maribel, 43 anyos, pawang mga residente ng Purok 7, Barangay Apukon, Tagum City. Sa inilabas na search warrant ng Regional Trial Court Branch 2, sinalakay ng mga otoridad ang tirahan ng mga suspek at nakumpiska ang iba't ibang laki ng pakete ng syabo, kabilang na mga drug paraphernalia at digital skill. Humigit kumulang ng 100 gramo ang bigat ng nakumpiskang syabo na tinatayang nasa 680,000 ang street value. Nakatagtang sampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong suspek. Mula sa Action Radio Davao, Jun Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tigan salamat, John. May buntag sa mating paminaw nato niya sa Cebu, sa Sugbo, ha? At siyempre sa mga suki nato niya sa Davao. Magandang umaga ho sa mga Pilipino all over the world, lalong-lalo na sa mga OFW na po sa Hong Kong at sa iba pang mga suki ho natin sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sa mga photography enthusiasts, iniintay na po ng PAGCOR ang inyong mga entries para sa PAGCOR Photo Contest 2024. Ang tema po ay Harvest Time. Naglalain po itong ipakita ang galing, sigla at pagsusumikap ng mga magsasakang Pilipino para po matulungan ang ating ekonomiya o magkaroon tayo ng food security. At syempre kasama dyan ang mga nasa livestock industry at saka yung mga naghahalaman. Basta lahat na hunang may kinalaman sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, ang photo contest ngayong taong ito ay naglaan ng 2.23 million pesos para sa total prizes. 100,000 para sa 8 mananalo, tigo 100,000 sa 8 mananalo sa conventional category. Tapos doon naman sa bagong drone category o pagkuha ng mga larawan gamit ang drone camera, 8 din naman nanalo dyan, tatanggap ng 50,000 pesos. At doon sa mga gumagamit ng mga mobile device para po sa digital category, tatanggap din ang 8 mananalo ng 50,000 pesos. Ang mga pwedeng sumali, 16 years old pataas. At ang mga entries ay tatanggapin hanggang July 31, 2024. Ipadala po ninyo sa PAGCOR website www.pagcor.ph/photocon 2024. Ano pang iniintay nyo? Sali na! Umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang alas 4. Hindi na ba ang Mother's Day? Second Sunday, ano? Oh, second Sunday na pala ng May ang Mother's Day, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Pasayain ho ninyo ang ating mga nanay. Padala ho sila ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po naman ay produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. At ang ating mga magsasaka ay makapag-produce ng dekalidad na kakao beans at may process para maging tangerine chocolate na. Yan pong tangerine chocolate ay brand ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Sa mga nagtatanong kung saan daw po ito available, i-text nyo na lamang ho yung 0919-095-5935 o i-message po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Tanungin nyo na rin yung tungkol ho sa mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na gumamit din po ng mga raw materials na galing sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Dahil laban tinatangkilik natin ang gawang Pinoy, pinalalakas po natin ang loob ng ating mga magsasaka at ng ating mga MSME. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate gawang lokal, pero taste
and Lux Global. Tangkilikin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! At simula din po sa Mayo 8, bukas na po yan ha, may bagong park operation schedule na ang Star City. Naku! Bukas ng Star City mula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, Miyerkules hanggang Biyernes. At alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Effective na ho yan, May 8, 2024. Bukas na po yan. Karnaper naman sa President Quirino Sultan Kudarat Province, patay sa enkwentro. 2 kasamahan nito ang arestado. Detalye na balita mula kay Jun Dumakutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum Kuyang Angel. Isang bigong karnaping incident ang naganap sa barangay Suben, President Quirino Sultan Kudarat matapos na mapatay ang isa sa mga suspected karnaper at maaresto ang 2 kasamahang suspek. Nabatid na sakay na isang Bahaj motorcycle ang 3 suspected karnapers at persahang inagaw ang motorsiklo ng biktima. Subalit hindi mano agad na paandar ang nasabing motorcycle at nang maulinigang papalapit na ang isang police patrol car, nagkanya-kanya ng takas ang 3. Batay sa Pro 12 Information Office, nagkaroon ng habulan at pinaputukan naman ng 3 suspek ang mga pulis at sa pakikipagbarilan bumulagta ang isa sa mga suspek na kinilala lamang sa alias nitong Ari, habang nasa kote naman ang 2 kasamahan na nakilalang sina alias Lukman at alias Oman. Na-recover ng Quirino PNP mula sa mga suspek ang isang unit ng caliber 45 pistol, isang unit ng homemade 12-gauge shotgun at isang homemade pistol at isang unit ng Bahaj motorcycle. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Dumakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun, maraming salamat. Magkakaroon naman ng anti-venom sa hospital ng Southern Leyte, binubungkahi ng isang kongresista dahil sa tumataas na kaso ng mga natutuklaw ng ahas at meron na rin mga namamatay sa naturang probinsya. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. Minumungkahi ng isang kongresista sa Southern Leyte na makabili ng anti-venom para magamit na gamot para sa mga tao na matutuklaw ng ahas. Ayon kay Southern Leyte, Second District Congressman Christopher Son Cocoyap, nakiugnayan na sila sa DOH Regional Office sa bayan ng Palulit na mabigyan ng solusyon ang mga namamatay na individual na natutuklaw ng ahas at saka namamatay dahil walang anti-venom sa ospital. Makikiusap si Congressman Yap sa Regional Director ng DOH sa Eastern Visayas na mabigyan solusyon ang naturang problema. Inihayag ito ni Congressman Yap dahil tumataas ang kaso na tutuklaw ng ahas. Sa narito ang pinakabagong 10 anyos na batang babae na namatay, hindi nabigyan ng anti-venom sa ospital dahil walang supply ang ospital sa Southern Leyte. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Samantala, tulak naman ng illegal drugs huli sa bypass operation ng PNP. Ito po'y dyan po sa San Fabian, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chika Amin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Freddy, good morning. Nasa custodial facility ng San Fabian Police Station ang suspect na kinilalang si Marlon Lorenzo, 37 anyos, may asawa at residente ng Barangay Talibao, Calasiao, matapos itong mahuli sa bypass operation ng PNP. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team alas 8 ng gabi sa Barangay ni Baliw Center, San Fabian, kung saan isa sa mga pulis ang nagkunyaring buyer at binentahan ng suspect ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinalang Cebu na may timbang na 5.3 grams at may street drug price na 36,040 pesos. Agad itong inaresto at nakumpiska rin sa suspek ang isang caliber 22 na baril na may 5 bala na nakalagay sa isang sling bag. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kinakaharap ngayon ng suspect na si Lorenzo. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Digong at China iniimbestigahan na ng Senado. Detalye ng balita mula kay Raymond at Paan sa RH28. Good morning, Raymond. Kasado ng investigasyon ng Senado sa umunoy gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China hinggil sa West Philippine Sea.
Ito ay kasunod ng privilege speech ni Senator Risa Hontiveros hinggil sa usapin dahil hindi pa naaksyonan ang kanyang inihay na Senate Resolution 982 pang ito ay maimbestigahan. Iginit ni Hontiveros na paulit-ulit ang China sa pagsasabing may kasunduan kaya't lalong naging marahas ang ginagawa nilang pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas. Mahalaga itong maimbestigahan upang magkaroon ng linaw. Sina ang nag-uumpisa ng lahat ng gulo? Maliwanag na ito sa atin. Maliwanag na ito sa buong mundo. Pero hindi ibig sabihin na wala ng pananagutan ang sino mang traidor na Pilipino. Nagkasundo ang mga senador na ito ay i-refer sa Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senador Amy Marcos. Nakiusap naman si Senate President Juan Miguel Zubiri na huwag haluan ng politika ang usapin ng West Philippine Sea. Walang pro at anti-Duterte o pro at anti-Marcos kapag soberenya ng bansa ang pinag-uusapan. Dahil kung tayo ay bumanat po sa China, sinasabi daw nila ay tayo ay anti-Duterte. Pag tayo naman ay sumasang-ayon sa China, tayo daw ay pro-Duterte. We shouldn't put politics in this particular issue dahil soberenyo po ang pinag-uusapan natin. We are talking about sovereignty. Dapat magkaisa tayo mga Pilipino pagdating sa soberenya ng West Philippine Sea. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. Samantala, batiin ko muna yung mga miyembro po ng Association of Generals and Flag Officers. Foundation. Hindi, board pala, board. AGPO board. Nagpunta ho sila kahapon sa PMA para pakinggan yung pong mga pagbabago sa curriculum ng Philippine Military Academy. Ayan, isa sa mga nagpunta, kasama ho sa mga nagpunta si Brigadier General Rolando Junco, si Brigadier General Ramon Santos, Lieutenant General Ed Adan, Lieutenant General Ruen Tolentino, Superintendent po ito ng Philippine Military Academy, at si Vice Admiral Emilio Marayag Jr. Ayan, na siya po namang chair at president ng AGPO, o Association of Generals and Flag Officers Board. Ayan, General Jerry, ayan kita. Pogi ni General Jerry ngayon, parang hindi nagkakaedad, Hindi halatang 56 na, Nandun din siyempre, sina Brigadier General, hindi kasama, Brigadier General Ramon Go, Brigadier General Amaury Evangelista, nandun din si dating din pala ito ng PMA. Wala si General Santos at saka si General Evangelista na may membro din po ng AGPO. Ayan, may buntag kay General Admiral Jerry Layog. Batiin ko na rin ng happy birthday si Bobby Calieja. Babkal, binabati ka ng mga poging mapitagan. At may reklamo nga pala, General Marbil, nandiyan na ba si Colonel Jean Pajardo? Maraming mga general ang nagrereklamo, lalong-lalo na yung meron namang threat assessment. Bakit daw po sila tinanggalan, General Marbil, ng bodyguard? Sa guidelines ko kasi, entitled yung mga retired generals ng bodyguard, lalong-lalo na kung sila po ay naging very active, at meron naman talagang threat assessment. Bakit tinanggalan? Hirap yata nun, Mantakin mo, itong mga general na ito, nagbuwis ng buhay sa paghabol sa mga kalaban, sa mga sindikato, nung magretiro, tinanggalan ho ng bodyguard. Kung nagtitipid ho kayo, mukhang mali ho yatang paraan ho ng pagtitipid yun. Pero sabi daw ho, i-review lang. Diba dapat i-review nyo muna bago kayo gumawa ho ng aksyon ng pagtanggal? Paano kung nakompromiso na yung safety ho ng tao? Sabi nga nung isang general na kausap natin, nakalimutan yata ho ni General Marbil, hindi nakakalimot ang mga kriminal. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. At saka hindi nakakalimot ang mga sindikato, di ba? Kung ano man yung naging atraso mo, naku, babalikan at babalikan ka niyan, ha? Ay, teka nga pala, sandali lang, Ma'am Dana, ha? Kahapon ho, nabanggit ko yata, Yumao. Nag-apologize po tayo kay Ma'am Rosa Rosal. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. 98 years old na pala si Rosa Rosal, ano ha? Ito ho'y 65 years na lang good sa Red Cross nang walang question at walang mga pagdududa. Ma'am Rosa Rosal, good morning. Miss na po namin kayo. 98 years old na po pala siya. Ang Yumao po ay si dating Senador Miriam Defensor Santiago. Sorry po for the interchange, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Si Miss Dana Sandoval, kasama ho natin ngayon. Ma'am Dana, good morning. Good morning, Sir Angel. Ma'am Dana, paano yun? Kasi ang sabi ng DOLE, hindi na sila mag-i-issue ng work permit sa mga POGO. Wala magiging effect po yan if hindi na rin po tayo makakapag-issue ng working visa kasi ang working visa po ay dependent doon sa alien employment permit. Yun po yung pinagbabasihan natin ng length po ng kanilang working visa. So, kaya nga, paano ngayon yun? Ito yung sa mga incoming pa lang, hindi naman doon sa mga nandito na? Sa ngayon po, we have yet to receive a copy of the directive or the bagong polisiya po. But sa nakikita po natin, mukhang ganun po yung magiging sistema doon sa mga incoming or maaari rin po kasi na-apply ito doon sa mga for extension na ng kanila pong mga permits. Kung halimbawang nandito na sila sa loob ng Pilipinas pero wala, sarado na yung POGO operations nila. Tama po, kung meron na po silang dating working visa at nais po nilang i-extend ito, but kung ito na po ang bagong polisiya ng DOLE, hindi na po yan may extend dahil dependent po ang ating work visa doon po sa alien employment permit. More or less, mga gaano karami pa ang POGO workers sa Pilipinas? Ngayon po, bumaba po talaga yung bilang ng workers kasi nakita natin marami pong umalis during the pandemic and ito pong sunod-sunod medyo wala na po yung mga operations dito po sa bansa. So yung mga nakikita po natin actually, yung mga nahuhuli po recently, yung mga illegal na po, yung parang mga overstaying. Yes, yung mga overstaying, yung mga nagtatago po, hindi na po sila yung mga dati na mga legitimate online gaming operators, but more of mga scam hubs and mga fake companies po. Parehas po yan na nakikita natin sa ibang mga bansa po. Parehas, kumbaga, yung modus operandi nila by presenting themselves as a call center, pero it's really a scam hub. So yan po yung mga napapansin po natin na trends ngayon na mga nahuhuli po natin. Okay. Hindi naman sila pumapasok with student visa? So far po, hindi po doon sa mga nahuli po natin. Wala po tayong nakitang ganoong trend. Mostly po ay either overstaying or are in the guise of working for a different company. Makikita mo naman din sa profile ng aplikante, di ba? Kung mukhang estudyante talaga. Di ba? Except lang. And doon sa biometrics natin, wala po. Yung after po ng mga arrest natin, wala po tayong nakikita ganong trend sa ngayon. Ano bang process pagka student visa? Before they come, meron na silang student visa? Well, dalawa po yan na option nila. It's either they come in with a student visa already na kinuha po nila sa Philippine ports po natin. Kung saan po sila nanggaling. Or they come here under a tourist visa and they convert po to a student visa. But before they can convert, actually hindi po yung estudyante or yung foreign national ang mag-a-apply for a student visa. It's the school really that apply for the student. So wala po talagang contact yung estudyante doon sa mga opisina natin. Oo. Ayun. So hindi sila ang ang eskwelahan pala mag-a-apply for them. Yes, it's really the school po. Hindi po pwede na yung estudyante ay papasok po sa opisina at mag-walk-in at mag-a-apply. Ang proseso po natin, it's really the school registrar or the authorized representative who goes to the immigration office and applies for the foreign student. And that has been the procedure even before na nangyari yung usapin doon sa sa Cagayan.
Yes, hindi po natin tinatanggap any application ng individuals unless it's the school that applies for them. Ayun. So talagang namomonitor nyo, natatrack yung kung gaano karami yung mga merong student visa? Yes po, sa atin po on the part of immigration, we are monitoring din po yung kanilang grades para kung makitang bagsak-bagsak, hindi na po natin nire-renew yung mga visas po nila. Ganun? So yung mga nangangarap na maging magna 9 years at mga suma 10 taon, ano? Hindi po pwede. Po sa foreigner yan, sorry po. Hindi po pwede. Hindi po mare-renew ang kanilang mga visas. If they are staying here and they are not studying, makita natin na school bukol at puro 5 ang grade, hindi po natin mare-renew ang kanilang visa and they will be ordered to leave. Marami na kayo napadeport ng mga school bukol na foreigner? Ma'am Dana? Marami-rami na rin po kasi sa atin hindi na natin pinapayagan yung renewal. Sa figures po natin, I think nasa 400 din po yung total ng lahat po. O hindi po ako nagkakamali. I would have to verify my figures first. But kapag nakita natin na consecutive na yung bagsak niya or doon sa previous SEMs po, hindi na po pumapasok as evidenced by the grades that are given by the school. We do not renew their visas already. Ayun. Naku, tagilid kayo kay Ma'am Dana. Puro 1 ang grade nito nung nasa UP. Hindi lang po ako 1. Puro 1 ito. Kung may lalagpas pa nga, mas mataas pa sa 1, baka nadali pa nito di ba? Cum laude po ng UP. Akuma ba? Cum laude ba? Suma? Hindi ba pakit lang? Anyway, Ma'am Dana, maraming salamat. Ingat po kayo. Thank you. Salamat po. Good morning. Ayan, mga small bukol pa lang mga foreigner, hindi pala ubrang maglagay dito sa Pilipinas, minomonitor pa lang mga grades nila. Dapat pala yung mga magulang para ma-monitor din niya yung mga kachikiting niya, kung school bukol. Sabi siguro ng mga foreigner, pambihira naman, birnandingan pa kaming school bukol. Maganda umaga, Pilipinas! Yung binatang anak ni Claudine, magso-showbiz na rin, pero hindi daw po bilang isang artista. Pero bago yan, sa mga taga San Mateo, Rizal, antabayanan po ninyo, dyan po mag-iikot ngayon si Sherwin Alparo para manghuli ng bibigyan ng premyo. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Personal ko nakausap si Claudine Barreto at ayon kay Claudine, Kuya Angel, ay wala daw balak pumasok sa showbiz world o mag-artista ang kanyang anak na si Santino. Si Santino ay ang anak nila ni Raymart Santiago. Ayon kay Claudine, masyadong mahiyain umano ang anak niya si Santino, bagay na namana nito sa amang si Raymart. Pero kahit hindi balak mag-artista, ay gusto rin daw ng naturang binata na magtrabaho sa showbiz. Bilang direktor, bilang writer, basta't BTS lang siya. Behind the scenes. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Mahirap yung yung behind the scene ng mga pelikula, ng mga show. Naku, yan pinakamahirap po. Dahil yan ho ang talagang nagsusunog ho ng kilay. Yan ho ang talagang nagpupuyat. At para ho maiwasan ng panghihina ng sistema ng ating katawan kapag kayo po nagpupuyat, kayo po stress, kayo po ay maraming mga paghamong nilalabanan, mag-ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Dumaan po ito sa clinical trial at ang mga Hapon ay napatunayan na ito po ay nakatutulong para malabanan ang iba't ibang mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system. Kasi nagtataglay po ang postbiotic ng mga ang tawag dito, bacteria o mga mikrobyo, dead bacteria, na pag pumasok sa ating katawan, hindi naman bacteria, microorganism.
microorganisms na pag pumasok sa ating katawan ay ina-activate yung commander ng ating immune system. At yun po yung plasmacytoid and district cell. At pagka yan pumasok sa ating katawan, nilalabanan ho, tinataboy ho yung mga toxins para magkaroon tayo ng bagong sigla. So habang natutulog tayo na mahimbing, pinalalakas nito ang ating immune system, pinalalakas ang ating katawan para magkaroon tayo ng bagong sigla sa kinabukasan. Kaya pagising nyo, ha? Nung 6 na oras ang tulog, anong 7 oras ang tulog, ano ha? O anong oversleep. Basta pagising ho ninyo, masigla kayo. At pagharap mo ng salamin, cute ang tingin mo sa sarili mo. Yan, sasabihin mo sa salamin, pogi ko ngayon. Sasagot naman yung salamin, since birth. Ati salamin, bolero na ngayon. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ho ninyo. Galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Ngayon, kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text po kayo sa 0917-110-6580 at nakastambay po dyan ang ating mga medical experts. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. Tandaan, sa panahon ho na matindi ang mga paghamon sa buhay, lalong-lalo na yung kulang ng tulog, puyat, pagod at stress ang buhay, ang ating kakampi ay Ultabio, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang bago mag-alas 5 na umaga. Number 1. Hinihintay po ninyo ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po ng mga proyekto ito ng Westchester Realty sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Ang gagawin lamang po ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang sabi nga giniginong Nico Valencia, bakit ka pa mangungupahan kung kaya mong magkabahay na malapit sa simbahan, malapit sa eskwelahan, malapit sa palengke at iba pang mga amenities. At kung ngayon pa ho kayo bibili, naku, may chance pa ho kayong bumiyahe ng libre for 2 sa anumang Asian destination na tatamaan ng inyong lucky dart. Pwede kayong pumunta ng Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong o dili kaya ng Taiwan. Ngayon, kung hindi pa kayo rin sinuwerte dyan, meron pang mga premyo sa Summer Premier Promo ng Westchester Realty. 0996-501-555 at 0947-434-5555. Diyan ho kayo magpapa-reserve. Alam ba ninyo si Pauli Contis? Pagod na daw po sa kasasagot sa mga intrigang hiwalayan nila ni Ian Santos. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Ayaw ng patuloy ni Paolo Conti sa mga patuloy pa rin nang iintriga na hiwalay na raw sila ni Ian Santos. Pinagdududahan na naman silang hiwalay dahil sa napansin ng mga netizens na tinanggal ni Ian ang birthday post nito kay Paolo sa kanyang Instagram account. Kaya nilinaw namin sa aktor kung sila pa rin ba talaga ni Ian. Ang sabi ni Paolo, matagal na raw tinanggal ni Ian ang ilang Instagram post niya. Ayaw na lang sabihin kung bakit pero hindi raw iyon basihan para sabihin hiwalay na sila. Wala raw silang problema niyan at maayos daw ang kanilang pagsasama. Pansamantala lang daw silang nagkahiwalay nung nag-shooting si Paolo nung 2 weeks ago. Papunta siyang Bicol kaya umuwi raw muna siya sa Cabanatuan dahil wala itong kasama. Ayaw na lang daw sagutin ni Paolo ang mga nagtatanong at patuloy pa rin nang babash sa kanila ni Ian. Tuloy lang daw siya sa trabaho at si Ian naman ay tahimik lang. Basta tahimik lang daw sila at maayos daw ang kanilang relasyon at hindi totoong hiwalay na silang dalawa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Hirap nun, shooting lang. Nalayo lang ng 2 linggo, hiwalay na. Ay, sus, may magandang umaga po sa mga taga Brisbane, Australia at sa mga suki natin dyan sa New Zealand. Sa lahat ng mga Pilipino overseas, magandang umaga. Maraming salamat po sa ating mga OFW sa inyong mga ipinapadalang dolyar dito sa atin para tumaas po ang ating dollar reserves. Si Rhea Torres mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Rhea, good morning.
Yes po, good morning po sa inyo, Sir Angel. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan po magiging lagay ng ating panahon sa ating bansa. Patuloy pa rin po yung epekto ng easterlies sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. Kaya patuloy pa rin pong mararanasan ang generally fair weather conditions. So mainit pa rin po ngayong araw at may mga chance na din po ng mga isolated o mga panandali ang buhos ng ulan. Kadalasan po yan sa hapon o sa gabi. Although sa ngayon po, meron tayong nakataas na thunderstorm advisory. As of 4 a.m. ay possible po na makakaranas ng mga pag-ulan, partikular po sa Tarlac at Pampanga. Samantalang may mga pag-ulan naman na kasalukuyan ay nararanasan sa may areas po ng Nueva Ecija. Kaya po sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar, ay kung nasa labas man po tayo ng ating mga tahanan, ay ihanda po natin yung ating mga payong. Saan banda sa Nueva Ecija, Ma'am Rhea? Particular po sa may double check po natin yung mga areas na affected. Naku, salamat naman. Ang tagal-tagal na walang ulan dyan sa Nueva Ecija. Yes po. Sa Nueva Ecija po, sa Cabanatuan at Santa Rosa, pati na rin po sa mga nearby areas. Cabanatuan. Muñoz. Ay, hindi po. Wala. Excuse me, Ginoo. Oo. So sila lang po sa ngayon yung nakakaranas sa mga pag-ulan. Yung mga pag-ulan po possible na tumagal hanggang sa 2 oras. Sana naman lumahos ng dumiretso ng konti dyan sa may bandang San Jose. Yes, so pwede po makita siguro kung may update po tayo sa susunod na thunderstorm advisory. Sige, okay, sige. Ano pang balita, Ma'am Rhea? Yes, so over the next few days po hanggang sa darating na Friday ay asahan po natin magpapatuloy yung mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngunit hindi po inaalis yung possibility na may maaaring pumasok na weather disturbance sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility this coming weekend at makaka-apekto sa ilang bahagi ng Mindanao. So sa ngayon po, continuous pa rin yung ating monitoring. Magantabay lamang po sa updates na ilalabas ng Pag-asa sa mga susunod na araw. Naku, malapit na naman ang typhoon season. Wala na naman tulugan ng mga taga-Pag-asa. Dagdagan vitamin C, ha? Yes po. Siyempre po. Okay, thank you, Ma'am Rhea. Salamat din po, magandang umaga. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Samantala, para ho sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan din magmaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban ho sa mga paminsalang mikrobyo. Ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Ha? Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Magandang umaga sa mga magaganda nating mga kumadrona, ha? Ginagamit yan for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, magandang umaga po kay Dr. Senny Mendoza. Mayor Senny, magandang umaga po dyan sa Talisay, Batangas. At syempre kay Congressman Ador Pleito. Congador, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa pagtatanim po ng kawayan dyan po sa Ipo Dam at dyan po sa Angat watershed. Ang pagbili ng mga binibentang SIM card ang dahilan ng pagsulputan ng mga Texcom sa Pilipinas. Ito naman ang sinabi ni Assistant Secretary Aboy Paraiso, tagapagsalita ng Department of Information and Communication Technology tungkol sa reklamo ng Texcom sa kabila ng pinatutupad na SIM Registration Act. Sa katunayan, sabi ni Paraiso, paglabag sa naturang batas ang pagbebenta ng mga rehistrado na umanong mga SIM cards. Tama ho, Jerry. Dalawang ang nagiging problema natin dyan. Una, yung talamak na bentahan ng mga registered SIM cards, yung mga kababayan na, which is in itself violation ng SIM card registration act, kaya nagsasabi niya, at may kaukulang mga penalties and fines, including pagkakulong Jerry. At ang pangalawang problema naman natin dyan, sa mga pagkakataon na halimbawa hindi na talaga pinapayagan ng mga local mga service providers natin yung mga ganyang attached na link, ang ginagamit na talaga ngayon is yung mga OTTS o yung over-the-top services. Kakalungkot naman ng DICT, inaaming inutil sila, no, na hambulin yung mga telco.
Ay, sus, may kasunod ito ng mga reklamo na may natatanggap ang mga motorista na text na sila ay violator o mano ng no contact apprehension policy. Suspended pa rin ho ang no contact apprehension policy. Meron nga isang pinadalan Sabi niya, may violation kasi paano ako magkakaroon ng no contact violation policy? Hindi naman ako nagdadrive. Ala nga akong license Sinabi pa ni Paraiso, hindi rin limitado sa text ang pang-i-scam kundi pati na rin sa iba pang messaging services gaya ng Viber. Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na sertipikahan bilang urgent ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law upang mapababa ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga magsasaka, mga mamimili sa mga negosyanteng burso lamang ang iniisip. Sinabi ni Romualdez sa panayam sa Philippine International Convention Center, Sinabi rin ng Pangulo, sinusugan nito ang sabi ng Pangulo na sisertipikahan na bilang urgent ang panukalang pag-amyenda sa Republic Act 11203 o Rice Tarification Law. Layunin ng panukalang amyendahan ng RTL na gawing competitive ang lokal ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta at proteksyon sa kanila. Nananawagan naman ang leader ng Kamara sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso na suportahan ang pagpasa ng naturang panukala upang makapagpatupad ng mga reforma at magpalakas din sa sektor ng agrikultura at titiyak sa abot kayang presyo ng bigas ng mga ordinaryong Pilipino. Tuloy pa rin ang kilos protesta ng mga transport group laban sa natapos ng consolidation para sa PUB Modernization Program. Kabi-kabilang kilos protesta pa rin ang ignakasan ng Piston at Manibela sa ilang mga lugar sa Parañaque, Las Piñas at Pasig. Sa panayam ng DCRH at ang radyo natin, sinabi ni Dario Banayat, Pangulo ng Manibela, Las Piñas, iginit niyang hindi inaasikaso ng LTFRB ang kanilang mga kahilingan sa paggamit ng traditional na jeep. Patuloy niya silang bibiyahe hanggat walang nanguhuli, lalo't dito lamang ang pinagkakakitaan nila. Itong aming traditional jeep, hindi po namin isusuko sa LTFRB dahil ito po ay aming pangkabuhayan. Ayaw po namin magutom yung aming pamilya kaya tuloy-tuloy pa rin po kaming bibiyahe. Kahit may deadline na po ang LTFRB. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. This time check is brought to you by 15 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Binigyan ng 10 araw ng House Committee on Ethics si Davao del Norte Representative Pantaleon Bebot Alvarez para magpaliwanag sa kinakaharap nitong complaint sa Ethics Committee na inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy. Ayon kay committee member at ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon, 3 paglabag ang kinakaharap ni Alvarez sa panel, kabilang dito ang paglabag sa Code of Conduct ng Kamara, hindi maayos na pag-uugali at paglabag din sa ilang mga batas tulad ng libel, batay sa Revised Penal Code. Sinabi pa ni Bungalo na natanggap na ng opisina ni Alvarez ang kopya ng reklamo sa pamamagitan ng registered mail at sa email na ipinabot sa pamamagitan ng kanyang Chief of Staff. Nilinaw naman ni Bungalo na ang isinasagawang investigasyon kay Alvarez ay may kaugnayan sa magaspang niyang pag-uugali at walang kinalaman sa politika. GPNP Marbel planong kumuha ng dagdag na mga abogado laban sa counter charges ng mga pulis. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, magpapasaklolo na sa mga pribadong abogado ang pambansang pulisya para tulungan ang mga tauhan nito sa usaping legal na kanilang kinaharap dahil sa paggampan ng tungkulin. Anunsyo ni PNP Chief of Police General Romel Francisco Marbil, kukuha ng legal assistance ng Campo Crame mula sa mga law firm para suportahan ang mga pulis na humaharap sa iba't ibang countercharge. Sa kanilang o sa kanyang talumpati sa PNP headquarters, ibinalita ni Marbil ang niluluto nilang ito ni Deputy Chief of Administration Lieutenant General Emmanuel Peralta sa tulong ng donasyong pondo mula sa Public Safety Mutual Benefit Fund. Pakinggan natin si PNP. Instead ng puro mga kotse, computer, why not solve yung unang problema ng police natin? And one thing, alam ko naman lahat kayo na operatiba, ang pinaka-problema natin sa PNP is yung mga counter charges. Sa iwalay na press briefing sa Campo Crame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo na may binuo ng technical working group para i-operationalize ang gustong ito ni General Marbil sa ngayon sa 230,000 na mga pulis sa buong bansa. 240 lamang umano ang abogado ng PNP.
Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ejel. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, makatatanggap ng mid-year bonus sa mga empleyado at miyembro ng faculty ng University of the Philippines. Sa memorandum na may petsang May 2, nakasaad na inuprobahan na ni UP Vice President for Administration Augustus Resurrection ang cash incentives ng faculty at mga staff members kahit na sila ay part-time. Siyempre, kasama dyan yung mga full-time. Ayon sa UP, posibleng matanggap na nilang bonus sa susunod na linggo, May 15, katumbas ito ng isang buwang sahod. Ayos! Asya, sige, bili na ho tayo ng Ultabayo para maagapayan ho natin yung puyat at pagod at stress na kinakaharap ng mga teacher. Ano nga ba ang Ultabayo? Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor rehistrado sa Food and Drug Administration. Ang ginagawa po ng Ultabayo o nito pong postbiotic ay pinalalakas po ang ating immune system dahil pag pumasok po ang mga microorganisms sa ating pong katawan at taglay po nito, ina-activate ang commander ng ating immune system, yung plasmacetoid dendritic cell o PDC. At ito ay nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan at nagkakaroon ho ng dahilan para maging magandang ating tulog, lumakas ang ating katawan para sa kinabukasan. Ayan, pag siyempre lumabas yung toxin sa ating katawan habang tayo natutulog, may bagong sigla, nare-rejuvenate baga. Ayan, available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyong galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Kung may mga katanungan po kayo, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Available din po yan sa Mercury, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Tandaan, sa panahon ho nang nangangailangan tayo ng kaagapay dahil po sa stress, pagod at puyat, nandyan ang Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor. Maganda umaga, Pilipinas! Kinansilang kontrata sa pangangasiwa ng parking building sa Maynila, pinababalik ng korte. Aba, detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning! Good morning, Kuya Angel. Inatasan ng Court of Appeals ang pamahalaan ng Luzon ng Manila na ibalik ang kontrata sa pangasiwa ng parking building na tinapos sa panahon ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Batay sa 24 na pahay ng desisyon ng Court of Appeals sa Kinatigan, ang piso ng Park and Ride Incorporated na kumukwestiyon sa ruling ng Manila RTC nung nakalipas na taon na pabor sa lungsod ng Manila. Paliwanag ng appellate court sa kagawa ng pang-abuso o grave abuse of discretion, ang pamahalang Luzon ng Manila nang kansilahin ng contract list na sa Park and Ride Incorporated noong 2020 na sa dahilang hindi nababayad ng renta ang korporasyon at wala ng insurance. Inapila ng PNRI ang termination ng kontrata at tiniyak na handa silang tumugon sa kanilang obligasyon at remedyoan ng anumang mga paglabag sa kontrata kung mayroon. Sa kabila ng pakiusap ng petitioner noong April 14, 2021, binigyan ng taning ng 30 araw ng Manila LGU ang PNRI upang bakantehin ang ipinatayong parking complex. Noong 2001, pumasok sa kasunduan ang Manila LGU at petitioner upang itayo ang parking complex sa pagitan nitong Mayan Garden at Metropolitan Theater para sa mga taxpayer na mayroong transaksyon sa Maynila. Ang PNRI ay isang korporasyon na bumibili, nangongontrata, nagpapatakbo at nangangasiwa ng mga parking building, mga terminals at iba pa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, dito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Boy. Samantala, ipinahayag the Interior and Local Government Secretary Benner Abalos at Major General Camilo Ligayo, Commander ng 8th Infantry Division, na nasa ilalim na ngayon ng State of Stable Internal Peace and Security ang Northern Samar, matapos na wala nang maitalang aktibong miyembro ng mga gerilyang NPA na matatagpuan o gayay gumagana sa lalawigan. Lahat ng barangay sa lalawigan, malaya na niya sa impluensya ng NPA. Pinangunahan ni Abalos ang Joint Regional Task Force 8 and local o tsaka yung end of local conflict local communist armed conflict, ELCAC Peace and Development Dialogue nitong Lunes, Mayo sa isa. Binigyan din sa dialogo ang kalagayang pangkapayapaan at seguridad at ang pagsisikap ng mga miyembro ng Peace, Law Enforcement and Development Support Cluster
at ang matagumpay na pagbuwag sa mga natitira pang larangan ng gerilya na pinamumunuan ng ang naturang council pa na pinamumunuan ng sibilyan. Ipinahayag pa ni General Efren Morados, ang commander naman ng 803rd Infantry Brigade. 5 vertical units na lamang ng NPA ang natitira na nag-ooperate sa kanilang frontline committee units sa Eastern Visayas. Lalaking nagwala bitbit ang barel arestado sa Maricaban, Pasay. Detalye na balita mula kay Noche Kaka sa Rich 27. Noche, good morning. Mayong buntag ulit ato yung Angel sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki bitbit ang lisensyadong walang lisensyang baril nagwawala sa Aurora Boulevard, Barangay 184 Maricaban sa lungsod ng Pasay. Nagdulot ng takot sa mga residente ito yung Angel ang lalaki na naghahanap ng away sa mga tambay sa lugar. Inaresto ng mga responding polisi alias Lon, 25 anyos, na kumpiska sa suspect ang hindi lisensyadong 9mm caliber na baril na kargado ng 7 bala. Harap naman ngayon ang suspect sa patong-patong na reklamo. Ulat ko naman sa Pilipinas sa DCRA sa Konsidot Kinakasal tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Noche. At muli sa linggo po ay Mother's Day. Huwag nating kalimutan, padalhan ho ng tsokolate ang ating pong mga nanay, ang ating mga sposa. Padalhan ho sila ng tangerine chocolate. Ito pong tangerine chocolate ay produkto po ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, nahakot po. Itinanim po sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Kaya ngayon ang ating pong mga magsasaka at magdiniyog na dating umaasa sa kopra, nagpo-produce na ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magbambalasakit sa Pilipino, sa mga magsasaka, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya nagawa niya na po yung kanyang role. Tinulungan sila na makapagtanim ng high value crop, ma-process ito at ngayon nga po ay binibenta bilang tangerine chocolate. Kaya tayo ho, mga Pilipino, tangkilikin natin ang gawang atin. Dahil ang tangerine chocolate, sabi nga ni Dr. Helen Tan, looks global, taste global, pero gawang local. Ayan, tangerine chocolate, produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, lalong-lalo na sa mga pauwi, galing ho ng mga ibang bansa sa abroad. Tangkilikin natin ang gawang atin. Ganda umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 5 na umaga. Champion Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:29 ng oras sa buong Kapuluan. Isa ho sa pinakamasipag nating mambabatas ngayon. Kung hindi ito nasa travel sa mga probinsya, kausap ang mga magsasaka at mga mangingisda at nangangailangan ng tulong, aktibong-aktibo ho naman sa mga deliberasyon dyan po sa Senado. Ano kayang nito? Ano kayang secret of youth nito, source of energy? Si Senator Amy Marcos. Senator Amy, magandang umaga po sa inyo, ang atin ng bayan. Sen, good morning! Senator Amy. Ayan na, nasa Zoom na si Senator Amy. Sen? Nakamute yata. Nakamute? Sandali Nakatagda na rin isara ang Magallanes Flyover para sa rehabilitasyon nito. Ayon sa DPWH NCR Regional Director na si Loretta Malaluan, plano ng kanilang ahensya na simulan ng rehabilitasyon sa susunod na linggo o ngayong Mayo. Kabilang sa gagawin ang pagsasaayos o paglalabas ng mga fiber sheet at mga plate na posibleng matagal ng maaaring tumagal daw po ito ng hanggang 6 na buwan. Una nang isinara sa mga motorista ang Kamuning Flyover simula pa noong May 1. Inaasahang magtatapos ito sa October 25. Samantala, bukod sa Kamuning at Magallanes Flyover, plano ring isa ilalim sa repair pati na ang 60 taong gulang ng Guadalupe Bridge ngayong taon. Ganon katagal. Inaayos lamang daw po yung audio. Samantala, binulabog naman ang 4 na sunod-sunod na pagyanig ang bayan ng San Antonio, Zambales. Ang una sa 4 na pagyanig ay tumama sa coastal area dakong alas 12:30 ng umaga. May lakas itong magnitude 3.5, 35 o 53 kilometers ang lalim.
Tapos nasundan naman ang alas 3 ng umaga, naramdaman sa ang isang 40 magnitude o 4.0 magnitude na lindol, hindi 40 ha, 4.0 magnitude, ang lalim 14 kilometers. Pagkatapos meron na uling 3.5 magnitude na tumama naman dakong alas 4:03 ng umaga. Bakit kaya? Pero sabi ho ng PBOX, walang inaasahang pinsala o karagdagang aftershocks kasunod ng nangyaring magkasunod na lindol. Hindi po aftershocks yun, kundi talagang parang cluster ho ng mga pagyanig. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, babatiin ko muna ng happy birthday ang ating mga kaibigan dyan sa BIR, ha? Batiin natin ang happy birthday ngayong araw na ito ang nagpapabati pala. Ay nagpapabati ay si RDO Bathsheba Bautista at Attorney Aristotel Bonifacio. Ayan, ha. Binabati nila ng happy birthday si Daniel De Jesus. Ayan, Attorney Daniel De Jesus ng BIR. Ayan. Happy birthday. Sana makakota na kayo, ha? Oo, para buti pang Bureau of Customs lagi nakakakota. Ang BIR hanggang ngayon parang drawing lang yung mga kanilang sinasabing nakaka-goal sila. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, eto na, kasama na natin si Senator Amy Marcos. Okay na yung audio natin. Sen, magandang umaga po sa inyo. Wala pa rin. Okay. Senator Amy. Wala pa. Okay. Okay. Mali pala tinatawag ko. Lagay nyo kasi Sen. Tinatukoy pala natin. Si Senator Bongo. Senator Bong, magandang umaga po sa inyo. Ito, napakasipag din ito kung saan-saan din nag-iikot. Senator Bongo, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga po. Marinig niyo ako? Naku, tamang-tama ito dahil kayo ho ang chairman ng Senate Committee on Health. Una ho siguro, anong nangyari na ho dun sa inilatag nating pag-iimbestiga tungkol sa sinasabing pyramiding scam ng isang pharmaceutical company, Senator Bong? Unang-una, magandang umaga po sa inyo lahat. No? Salamat po sa pagkakataon na makausap kayo ngayong umaga. Unang-una, kahapon, na-desisyonan po ng buong Senado na ang Committee on Blue Ribbon na po ang hawak ng issue ng Belkens Pharma with me as secondary committee dito sa investigation na to. Importante dito, we get to the bottom of this matter. We need to know the truth and at the same time fair to everybody. Importante ay maging fair tayo sa lahat. And it is the state's mandate to ensure the integrity of our entire public health system. And to assure our people that those given the privilege to exercise their medical profession remain faithful and true to their laws and their ethical standards. Importante rito muna, maklaro natin kung ano talaga yung totoo. Ngayon nga, nagkaroon tayo ng pagdinig noong April 30, tinawag natin ng Department of Health, ang FDA, ang Food and Drug Administration, a Professional Regulation Commission, Securities and Exchange Commission, and Philippine Competition Commission to investigate this scheme. And we are pleased that according to Secretary Herbosa, investigation is underway. Okay. Importante po rito ay ang kapakanan ng mga pasyente. Dapat po proteksyonan natin ang kapakanan ng pasyente. Hindi po kapakanan ng mga pharmaceutical companies. Basta liwanagin natin, Sen, yung may-ari nung Belkens, hindi nyo kamag-anak kasi Godin ang apelido sabi niya. It was cleared, na po nung hearing, tinanong po siya na hindi kami kamag-anak at ako mismo sinabi ko na hindi ko siya kamag-anak. At lalong kung kamag-anak ko, ay mas lalong lagot siya sa akin. Wala po akong kamag-anak na nananamantala ng ating mga kababayan. Anyway, ang problema kasi rito sa issue ito ay nag-involve po ng rebates, incentives, ay dyan po na ibang usapan that corrupts the foundation of the ethical principles of the medical profession. At ako naman naniniwala na marami sa ating mga doctors ay patitino. Kaya naman nilang bumili napag-usapan doon. Kaya naman nilang bumili ng mga sasakyan. Kaya naman nilang bumili ng Pero na-establish ba yun na totoo, Sen?
Ayun po, initial hearing pa po yun. Okay. Kaya nga sabi ko, may mga pagdinig pa. Ngunit, Blue Ribbon na po mag-handle. Oo. So, ako naman dito ay pag-usapan ng mabuti at ang importante dito, we can craft a law. Importante pagdating ng panahon, may makraft tayo na law. Ano ba talaga? Okay. Ano ba yung allowed? What is modest? What is acceptable? What is legal? At ano bang ethical dito na po pwede? Kasi alam mo, marami sa ating mga doctors. Siyempre, alam mo, kakailanganin rin nilang pumunta ng abroad. May mga training yan para advancement sa kanilang ang kaalaman, no? Lalo na sa panahon ngayon, kailangan latest na rin yung mga kaalaman mo. Minsan pinapadala sila sa ibang bansa. Kailangan nilang mag-attend ng mga conference. So, ang ibig ko sabihin dito, ang importante muna is unahin muna nila yung syempre kapakanan ng ating mga pasyente. Huwag po ng mga pharmaceutical. Senator Go, di ba meron nga tayong generics law, pero mismong nasa mga pharma industry nagrereklamo kasi may mga doktor kuminsan wala ng generics equivalent na inilalagay. Baka po pwedeng masilip din ho natin yun. Or do we need to amend the generics law? Yun nga, yun. Tinanong natin kung sa FDA, no, discuss ang issue hinggil sa implementation ng generics drugs law. At tinanong natin ang FDA kung mayroon bang diferensya between generics, medicines, and branded medicines. Ayon sa FDA, kung ang isang gamot ay na-issuehan ng FDA ng Certificate of Product Registration, ibig sabihin, sinicertify ng FDA ang safety, visa at kalidad ng gamot na ito na kasing epektibo ang generics ikumpara sa branded medicines. Kaya lang po tayo nasa mentality na natin ng mga kababayan natin kapag branded. Kapag medyo mahal ang presyo, mas effective. Mas effective. Yun ang tumatatak talaga sa isipan natin, hindi lang po sa medisina. Kahit sa ibang mga kagamitan, no? Kaya apila ko po sa FDA, DOH, iba pang ensya, including our government media entities, paigtingin natin ang information dissemination para mas mapalawak natin yung tamang impormasyon hinggil sa bisa ng mga generic medicines. At importante ilagay talaga yung generic. Option po yung ilagay nila yung brand, no? Alam mo, hindi naman lahat ng Pilipino ay kayang bilhin po palagi ang mga branded at mas mahal na gamot. Paano na lang po yung mga mahirap, may kahit isang tuka na wala pong pambili dahil napaka-importante po ang bawat piso sa araw-araw ng kanilang budget. Okay. Kaya nga tayo, in-encourage ko yung mga kababayan natin, sisingit ko na lang na meron pong kung ma-hospital kayo sa mga DOH hospitals, mga government hospitals po, ay meron na tayong 164 na malasakit centers sa buong Pilipinas na laging handang tumulong sa ating mga kababayan. So one-stop shop naman po yan. Bawat. Andiyan kayo sa heart center, meron pong malasakit center dyan sa baba. Hanapin nyo lang po, PGH, meron po. Para po yan sa mga poor and indigent patients. Senator Go, maraming salamat. Thank you for joining us this morning. May buntag. Thank you. Good luck po sa mga kababayan ko. Ingat po kayo. Maraming salamat. Si Senator Bongo, ang chair ng Senate Committee on Health. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, wag na tayong lumawig pa dahil isa ho naman sa kampiyon ho ng pagdating sa kalusugan, di ba, ay si Senator Amy Marcos. Nandiyan naman sa linya natin si Senator Amy. Senator Amy, isa ho sa mga talagang nakatulong ng malaki yung mga ipinatayong Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, yung NKTI, yan ho yung mga mahalagang mga specialty hospitals na naitayo, para sa kapakanan ng ating pong mga kababayan na hindi kayang o hindi afford na magpa-ospital sa mga private hospital. Yan bang mga private, mga specialized hospital na yan, Senator Amy, madadagdagan pa? O ano ho bang mga programang nakalatag para mapadami natin yung ganitong klase ho ng mga specialty hospital, Senator Amy? Ang atin ng bayan. Sen, good morning. Naka-mute daw kayo, Sen. Ayan. Sen. Naka-mute ka ba? Ayun. Okay na. Naririnig na ninyo ako? Loud and clear. Naimbag na bigat, Manang.
Kastamit Kenka, kumusta kayo dyan? Nako, yes, yung tungkol sa specialist hospital, talagang pinipilit natin na magkaroon ng marami. Ang suggestion ko nga, na imbis na talagang pagpilitan na magkaroon pa ng bagong building, bagong gusali, kung saan-saan, dagdagan na lang natin ang mga existing facilities, kahit private man yon, additional wing na lang. Suportahan na lang natin para dalian ang kailangan na specialist hospitals. Dahil 95 years old na ang nanay ko ng July. Siya nag-umpisa nito, yung heart center, kidney center, kanya lahat yan dream talaga niya na lahat ng region man lang magkaroon ng isang set ng heart center, kidney center, ng Lung Center, Philippine Children's Hospital, at dagdagan pa yung orthopedic, trauma, and cancer. Kasi hindi niya nabuo Yun ang talagang pangarap niya. Pero pwede ba yon sa private hospital? As you're mentioning, Sen, magdadagdag sa isang private hospital ng, ano yun, panibagong wing o panibagong building? Well, eto nga yung sinasabi ko, yung let's say may DOH hospital na existing na, or meron LGU or provincial hospital na maayos naman. Abay, kung talagang meron, bakit hindi i-endow na lamang yon? Ganon din sa private. Pwede rin naman yan kasi nagagawa naman yan yung PPP, mag-partner together with the private sector, o di kaya, di ba, sa mga eskwelahan, nagbibigay rin tayo noon at ngayon pa rin ng mga Unifast o kaya student voucher para tulungan yung private school. Para sa akin, para mamadali ang kinakailangan natin dahil urgent na urgent, bakit hindi natin gawin at ng pamamaraan para mabuo lamang ito at mas mura, siguradong mas mura yan, at higit sa lahat mahirap maghanap ng doktor kung idikit yan sa anumang eskwela or idikit sa anumang existing pamantasan, SUC na med school, sigurado kami papasok na doktor. Do we need a law, Senator, for that? Kailangan ng batas o we already have a law. Meron na tayong regional specialist centers, and with that law, pwede naman mag-IRR. May kasunduan na. Kasi ayon sa batas, lagi namang IRR, di ba? Yung implementing rules and regulations. Ang sa akin lang, mapamadali, mas mura para sa lahat, at siguradong masustento sa mga susunod na buwan, sa susunod na taon, yung serbisyo. Dahil napaka-urgent na, talagang napakamahal ng kalusugan para sa ating mamayan, sobra-sobra. Oo. Saan manggagaling ang pondo kung sakali may ganong klaseng expansion, Sen. Amy? Well, talaga naman popondohan ang regional center kasi talagang nasa batas na yan na kailangan natin ng regional center. So for me, it's just a question of implementing, and ang importante lang talaga na magkaroon tayo ng maayos na sistema para mapadali. Okay. Sen, doon sa talagang reason kung kaya kami napatawag, rice tarification law, mainit na naman. Ano ho ba talagang posisyon nyo doon? Amyendahan ang rice tarification law o palakasin yung agri-economic sabotage law? Magkaiba ba yun? Or same banana? Magkaiba yan. Dalawang batas yan at pareho natin kailangan. Para sa akin, yung rice tarification, wala na tayong lusot, kasi hindi naman agara na magkakaroon tayo ng sapat na bigas. So, kailangan talaga, hayaan yung importation, kahit papano, kailangan talaga natin yung batas ng importasyon. We need that Kaya lang, ang problema, walang regulatory powers yung presidente. Wala rin masyadong nakasulat doon kung ano yung pamantayan ng emergency. Isa yon. At yung isang problema pa natin dyan, yung issue ng agricultural smuggling or yung tinatawag na economic sabotage. Sa ilalim ng martial law noon, talagang isang capital punishment yan at tinuloy-tuloy na rin hanggang ngayon. Ayun ang problema natin. Anong status nung pangalawa? Kasi yung RTL, Sen, okay na yun, pero yung sabotage, economic sabotage,
Para ngayon lang namin Isa pa pala doon sa RTL, nabanggit mo yung RTL pala. Nais kong banggitin din na ang gusto namin, ma-extend yun hanggang 2031 kasi 6 years lang yan eh. Pagkatapos ng 6 years, yung tax doon, hindi na mapupunta sa magsasaka. Ay, ganun? Ang nais natin, oo, tapos na yun, matatapos na yan. So gusto natin, tuloy-tuloy yan hanggang 2031, hindi 2025. Tapos na yan by 2025 eh. Dapat i-extend yan hanggang 2031 para pakinabangan yung mga kukolektahin na buwis, ipamigay sa PhilMec, ipamigay sa PhilRice, at para sa akin, ibigay na rin sa mga LGU at co-op na may kakayahan, may purchase order na sila para sa bigas, abay sila na rin ang mamili, para sila na ang magmimiling at sila na ang magba-buyback mula sa ating mga magsasaka. Makakatulong yun eh pag nagkasundo tayo sa isang minimum price para hindi naman luging-lugi na lang yung ating mga farmers. So you're saying na sa RTL, yung sinasabi nyong expansion ng NFA, pagpapalakas sa FTI at pagpapanumbalik uli ng kadiwa system, i-incorporate na doon? Pagsamasamahin na doon? Yes, sana i-set up yun. Para sa akin kasi, dapat magkaroon ng, sabihin natin, presidential commission o something like that, o a task force. Kasi hindi naman masosolve itong problema natin ng bigas overnight. At kailangan talaga all hands on deck. Hindi ito ordinaryong emergency. Ang rice is life. Talaga naman. Rice is life yan eh. Never yan ordinary produkto. Talagang buhay ng Pilipino yan. So ang kailangan talaga natin dyan, lahat all hands on deck, magtulungan kung paano. Ayaw natin sa NFA kasi parating nababagsak sa corruption, kung ano-anong katarantaduhan na scam, wag tayong papayag doon. Pero dapat nakatutok ang DA, nakatutok pati ang Pangulo, at ibalik itong sistema ng FTI at Kadiwa kung saan hindi labis-labis ang kinikita ng middleman kasi ang baba-baba ng presyo sa farm gate. Pagkataas-taas pa rin sa palengke, hindi naman bumababa. Nakakainis na. Okay. At hindi naman tayo pwedeng umasa sa importation. Nakita natin sa Thailand na dati pinakamura, nasa 20 pesos nga talaga. Talagang ang mahal-mahal ngayon. Talagang worldwide itong problema ng bigas. Okay. Ngayon, yung isang batas na sinasabi ninyo, yung agricultural smuggling, naku, matagal ko nang hinihiyaw yan na sana hulihin na, sangkatutak na raid, katakot-takot na photo op sa bodega. Sino ba nakasuhan? May nakulong ba? Nako, talaga naman. Wala ba? Walang nakulong kahit isa? Akala ko may... Ewan ko, parang wala mo nababalitaan. Ang balita ko noon, nagbigay sila ng 4 na pangalan na ayon sa kanila, magkakaroon ng kaso. Pero wala nang balita mula noon. Sa kaso pa lang, hindi ko alam kung ano nangyari. Kung sino nakulong, wala rin tayong alam. Hindi naman nagkulang ang media, pati address ng bodega, pati pangalan ng korporasyon, kompleto. Abay, ba't hindi naman hinuhuli yan? Siguro mas magandang nabanggit nyo para mapaalala sa kanila. Pero Sen, may paalala ho dito yung ating mga nakikinig. Ano na bang status nung sinasabi ho ninyong extension ng term ng mga bagong halal na SK at mga barangay official? May pag-asa daw ho ba yung maihabol? Ako, yan nga ang iniisip ko kung paano sana mahahabol natin kasi napakamahal, unang-una, at napaka-waldas naman sa panahon at trabaho. Itong 18 buwan lamang ng term, saan ka nakarinig? Samantalang ngayon, alam naman natin na ang dami-dami na nating binabagsak na trabaho sa barangay. Lalo ng COVID, di ba? Halos lahat. Talaga frontliner na yung mga barangay kung ano-anong ginagawa sa kalsada, hindi lamang sa clinic at sa RHU. Kaya't para sa akin, kinakailangan yung mga barangay magtagal ng kaunti at napatunayan to dahil ang karanasan natin, wala na tayong ginawa kundi mag-extend ng mag-extend. Mula nung 1998, extend tayo ng extend, nakakapagod na. At eto nga, ako yung tagapag-extend 2019,
in-extend ko 2022, 2022 may election daw, 2023 na naman. Kaya extend ng extend. Tama rin yung Korte Suprema na hindi pwede yung extend ng extend. Kailangan baguhin yung sistemang yan. Kaya para sa akin, ano kaya kung iset na natin ang term ng 6 na taon? 1 year after the president is elected, kung maaari, pwede ba ipirmi na natin na may barangay election para hindi na tayo extend, hindi maplano yung buhay ng barangay at eleksyon tayo ng eleksyon. Na yung huling eleksyon, hindi biro-biro, 18 billion ang ginastos. Wow. Malupit kaya yun kung halos sa every 18 months. So, ang sinasabi ninyo, kung i-extend ba natin yung current term ng ang susunod na barangay election would be after the next presidential election. And that's 2028. Yes, that's right. Oo, after 2028, 1 year after, sa akin, 2029, para matapos na. Naku ba? Ayun. Tapos lahat mula sa itaas hanggang baba, fresh mandate para sabay-sabay magtrabaho, iisa ang programa, iisa ang project. Ayun. Ang problema ngayon, sabi ko nga, kung 6 years, okay ba sa inyo? Di sabi nila, okay. Ang problema, sabi ng mga mayor, sabi ng congressman, sabi ng gov, sana all. Ayan na, di sana all. Patay tayo dyan. Yun ang problema. Sabi ko, di ko na kaya yung constitution na yun Senator Amy, maraming salamat for joining us. Thank you for the opportunity na makasama namin kayo ngayong umaga. Salamat po, Justin Agnina. Yes, maraming salamat, Justi Agnina, Justi Kumuyog, at sana wag tayong mawalan ng pag-asa sa bigas. Ako talaga, pagpupursigihin natin yan at i-buyback na lang natin, buyback na lang. Magkasundo tayo sa magsasaka, ano yung presyo, magkasundo sa merkado, at yun ang ibibili ng gobyerno mula sa mga magsasaka. Kung hindi mabenta sa pribado, tapos ipapasa na walang patong, na walang kartel, na walang biyahero, na labis-labis ang kinikita para bagsak pa rin ang presyo sa palengke mismo. Salamat, Senator Amy. Magandang umaga po. Ang kapatid ho ng presidente, si ate, super ate, Senator Amy. Magandang umaga, Pilipinas! Itong minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sino ang nahuli sa San Mateo Rizal ni Sherwin Alfaro? Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga, Angelo. At syempre dito sa San Mateo Rizal, na-tsempohan natin itong bahay na ito na si Mami. Ito, biro mo, may radyo na, may cellphone pa. May TV pa. May cellphone na, may radyo pa, meron pang flower. Flower ng cake. Ano yung ginagawa niya? Ay, ang ganda. Ganun pala yun, no? Hihirit ka na naman dyan, Sherwin. Armelita Biray po. Nanay Armelita Biray. Carmelita. Nanay Carmelita, palagi ba kayo nakasunay sa Gizari? Opo. Oo, at sino paborito ang announcer tuwing umaga? Si Angelo Palmones. Angelo Palmones, Kuya Angel. Nay, Carmelita. 1,000 pesos. Thank you po, sir. Maraming salamat po. Di ba, hindi niya inaasahan, no? Na, alam mo, kanina gumagawa lang siya ng flower, nakikinig sa radyo habang gumagawa ng flower. Natsempohan mo. Pagkagabi po, si Morley Alinio. Si Morley Alinio rin na pinakikinggan paggabi. Pero mula gabi hanggang umaga, nakatutok. Ano yun, magdamag kayo gumagawa ng flower? Minsan po hanggang 12. Talaga. Ang matagal na proseso rin pala yan. Opo, kasi minamasa pa po yan eh. Niluluto pa, tapos mamasahin po, kukulayan po, ganun po. So talaga matrabaho. Oo, pero alam namin na maganda kayo, napagod kayo sa kamamasa ng mga flower na yan.
pero lalo kayong gaganda kapag suot ng DZRH t-shirt. Thank you po. Maraming pong salamat. At syempre, meron din kayong regalo pa ng grocery bag mula sa DZRH. Ay, Matigit po. Oh. Marami pong salamat sir sa kay Sir Angelo Palmones, saka sa inyo po, sa staff niyo po. Maraming pong salamat kasi ilang buwan din po ako walang trabaho. Oh. Kailan lang po ako nagtatrabaho. Ayan. Sige. Ingat ho, Nay. Thank you. Nagulat po ako. Naku, maraming salamat dito. Ituloy niyo lang po ang pakikinig habang gumagawa kayo ng flower at naway marami pa kayong flower na magawa. Salamat po. Nawa po, Panginoon. Maraming salamat po kay Lord. Saka lalo po sa inyo po, Panginoon. Sa inyo po lahat sa DZRH. Okay. Maraming salamat. Kaya naman, tumutok na sa DZRH. Kung nais mo na ng 1,000 pesos sa DZRH, mas malakas pa mo. Item number 6, Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayong Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. At para po madagdagan pa inyong premyo, 10,000 naman ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Ayan, 10,000 po naghihintay na premyo dyan. Kanina nakausap natin si Mabel. Sabi niya, basta ang choices na lamang, maliit at malaki. Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. At ang kagandahan dito, ang inyo pong sagot ay mananalo ng 10,000. Basta ang clue, kinakailangan bago nyo gamitin yung item na hinahanap po natin ay gumamit ng Shield Bat Soap. Maganda umaga, Pilipinas! 10,000 lang naghihintay na premyo dyan. Di 10,000 na lang. May panghulog ka na ng bahay, pang down payment sa mga proyekto po ng West Jose Realty dyan po sa Sibera Bacolor, Sibera Mabalacat at saka sa Mira. 20,000 pesos all-in loan payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. 2x2 in just a while, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po sa isang philosopher. French writer po ito. Ang sabi ho niya, the less talent they have, the more pride, vanity, and arrogance they have. All these fools, however, find other fools who upload them. 2x2, susunod na.